الحمد لله العزيز الحميد فرض علينا التوحيد وجعله الحق الأكيد والركن الشديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العبيد أمرهم بالقول الرشيد والعمل السديد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام النبيين وقدوة الموحدين وقائد الجر المحجلين صلى الله عليه كلما لازم اللسان كلمة التوحيد وخشي بها يوم الوعيد وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه إلى يوم الدين ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Lahat ng papuri at pasalamat ay para lamang sa nag-iisang dakilang tagapaglikha, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ating purihin ang Allah subhanahu wa ta'ala at pasalamatan sa mga biyayang ipinagkalob niya sa atin. Inshallah subhanahu wa ta'ala, sa araw na ito ay ating ipagpapatuloy ang ating talakayan o ating lecture mapatungkol sa bahagi ng qadar. At tayo ay nasa pangatlong bahagi o pangatlong yugto na mapatungkol sa qadar. Ang ating itatalakay ngayon patungkol sa qadar, ito ay walang iba kundi ang kahulugan ng qada at ang qadar. At ano ang pagkakaiba nitong dalawa? Inshallah subhanahu wa ta'ala, ating bibigyan ng paglilinaw ang mga bagay na ito mula sa Quran at mula sa hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gayon din mula sa mga pagpapaliwanag ng mga scholar o pantas ng Islam. Kahulugan ng qada o dakilang kagustuhan o divine will o at qadar o kahihinatnan. Tayo ay ating bibigyan o sisilipin ang kahulugan ng qada. Ang salitang ugat ng qadar ay qadara. Ito ang salitang ugat ng qadar ay qadara yaqdiru. Sa lingwaheng Arabic, sinasabi qadartu ash-shay'a o qadran o qadaran. Ito ay bahagi ng example. Ibig sabihin, sinusuri ko ang isang bagay na kung alam niya ang kabuuan nito at ibang katangian. So, pag alam mo ang isang katangian at kabuuan ng isang bagay, ay sinusuri mo ito ng mabuti. So, ibig sabihin ng qadartu ash-shay'a, qadaran o qadran. Ito ay naayon sa aklat sa Fathul Bari ni Ibn Hajar Asqalani. Ang ibig sabihin ng qadar sa wikang Arabic ay batay sa Al-Qamus Al-Muhit ni Al-Fairuzabadi, ito ay pagpapasya, paghuhusga o sukdulang tadhana. At ang kahulugan ng taqdir ay ang pag-iisip kung papaano isaayos ang mga bagay-bagay na kalalabasan. Ito ay naayon sa kanyang aklat na Al-Qamus Al-Muhit. Sa pang-technical na kahulugan, kasi kanina pinapaliwanag natin yung literal na kahulugan. Ngayon dadako tayo sa pang-technical na kahulugan ng qadar. Ang qadar ay para bagang mayroon na una pangkaalaman. Ito ay mababasa natin sa Aqidat As-Safarini. Sabi niya, ang para bang mayroon na una pangkaalaman. Bagay na kung saan ito ay naisulat na ng panulat, which is yung sinasabing Arabic na al-qalam. At kapag nasulat na nito ang lahat-lahat ng mga mangyayari, ito ay hanggang sa kabilang buhay. Kapag pinasyahan ng Allah ang lahat ng mga pangyayari sa lahat ng kanyang mga nilikha at ano ang mangyayari bago pa ito maganap. Batid niya na ito ay magaganap. Batid niya ito na ito ay magaganap sa tiyak na oras na ayon lamang sa kanyang kaalaman. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala yan. At tukoy na paraan, alam rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos, ito ay nagaganap pa sa paraan na kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito ay binigyan natin ng pang-technical na kahulugan ng qadar batay sa sinabi sa aklat Aqidah As-Safarini. Ayon sa Fathul Bari, na kung saan binigyan ng kahulugan ni Ibn Hajar na kanyang sinabi, ang ibig sabihin nito na batid ng Allah kung papaano mangyayari ang mga bagay at kung kailan ito magaganap.
Bago pa niya sinimulan ang paglikha sa mga ito, at pagkatapos ay kanyang nilikhain pa ang mga ito na kung saan ay batid na niya kung ano ang magaganap. Kaya naman lahat ng bagay na nangyayari ay nagmumula sa kaalaman, kapangyarihan at kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi sa aklat na Aqid as-Safarini, na kung saan sinabi ni mismo ng author ng aklat na yun ni as-Safarini bilang pag-uulat mula sa Asy'ariyah, ang kahulugan ng qadar na ang Allah ay nilikha niya ang lahat at nagiging sa tukoy na paraan tungkol sa kakayanan o kakanyahan nito at kalidad at alinsunod sa naunang kaalaman ng Allah o prior knowledge ng Allah subhanahu wa ta'ala at kung ano ang naisulat ng panulat. Itong nabanggit na mga kahulugan natin ay magkakahalintulad sa bawat isa. Kanilang ipinahiwatig na ang qadar ay saklaw ang dalawang bagay. Saklaw ang dalawang bagay ng qadar. Una-una, ang walang hanggang kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan kanyang pinasyahan na maglilikha siya ng mga bagay na naisin niyang likhain at kanyang tinutukoy ang mga uri ng mga bagay na kanyang lilikhain. Ang lahat ng mga ito ay kanyang isinulat sa Lawh Mahfuz o preserved tablet sa kanyang mga salita. Kaya naman ang kalangitan at kalupaan, sukat nito at laki, kung paano ito nabuo at lahat ng ano paman sa pagitan nito, lahat ng ito ay nakalagay sa Lawh Mahfuz na tumpak at detalyado. Yan ang una. Pangalawa, na saklaw ng qadar, ang paglikha sa anumang pinagpasyahan ng Allah. Ang pinakamakapangyarihan ay kailangan ito ay umiral. So anuman ang pinagpasyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na nakalagay sa Lawh Mahfuz, kailangan itong umiral. Kailangan itong magkaroon ayon sa kanyang nauna pang kaalaman at kung ano ang nakasulat sa pamamagitan ng kanyang panulat. Anumang kasalukuyang magaganap, ito ay magkakatulad sa nauna at nakasulat na kaalaman. So yan ay lahat na mga nangyayari nakalagay sa Lawh Mahfuz at gayon din ayon sa naunang kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala at base rin sa kung ano ang sinulat ng panulat. Ang qadar, ito ay katagang pangkalahatan. Tumutukoy sa nauna pa at superior na kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa alinmang kanyang nilikha na naayon sa kaalaman na yaon. Noong tinanong si Imam Shafi'i rahimahullah tungkol sa qadar, kanyang tinugunan ng salitang talata. Yung kanyang reply sa kanyang katanungan patungkol sa qadar ay parang patula. Kanyang sinabi, "Ma syi'ta kana wa illam asya, wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Khalaqta al-ibada ala ma 'alimta. Fa fil 'ilmi yajri al-fata wal musin. Ala dha mananta wa hadha khadalt. Wa hadha 'anta wa dha lam tu'in. Faminhum faqirun wa minhum ghani. Wa minhum qadihun wa minhum khasa wa minhum hasan. Wa minhum shaqiyyun wa minhum sa'id. Wa kullu bi'a'malihi murtahin." Ito ang kahulugan ng kanyang sinabi. Anuman ang nanaisin mo, o Allah, ay mangyayari. Kahit hindi ko ito nanaisin. Ibig sabihin sa kanyang sinabi na kahit anong naisin natin, kung hindi nanaisin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ito mangyayari. At anuman ang nanaisin ko, kung ito ay hindi mo nanaisin na mangyayari, ito hindi mangyayari. Ibig sabihin, kahit anuman ang nanaisin natin bilang isang tao, kung hindi nanaisin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi ito magaganap at hindi ito mangyayari. At gayon din, kung anuman ang bagay na ating hindi nanaisin, kung ito ay nanaisin ng Allah, talagang ito ay mangyayari. Ninalang mo ang sangkatauhan ayon sa iyong kaalaman. Bata't man o matanda, sila'y kumikilos ng naaalinsunod sa naayon mong kaalaman. Pinagkaluban mo si iyon at si iyon ay iyong kitinalikdan. At sinakluluhan mo si iyan at hindi naman si iyon. Ang iba sa kanila ay iyong hinahamak at ang iba naman ay iyong biniyayaan. Iba ay kasuklang-suklam, ngunit ang iba naman ay may angking kagandahan. At napangako ang lahat ng kanyang mga gawain. So, ibig sabihin sa sagot ni Imam Shafi'i, napakalinaw na lahat ng mga bagay, mahirap man, ito'y mayaman, may kakayahan o walang kakayahan, bata at matanda, mapangit at maganda at iba pa, ay bata ito sa kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala bago pa ito likhain. So, sa kasagutan ni Imam Shafi'i rahimahullah ay matatagpuan natin sa aklat na Al-I'tiqad ni Baihaqi.
So yun ay nabigyan natin ng paliwanag ang patungkol sa qadar. Ngayon dadako tayo sa kahulugan ng al-qada, o ang ibig sabihin ng qada sa pangkalahatan is dakilang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang al-qada ay desisyon, pagpapasya, paghahatol. Ito ay malimit na binabanggit sa mga hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pinakaugat na kahulugan nito ay desisyon. Decision. Ang pandiwa nito ay yaqdi, at mga salitang qada at qadi o tagahatol ay ginagamit kapag ito ay tumutukoy sa mga bagay na napagpasyahan na o nahatulan na. Yun ang qada. Ang qada ay nagpapahiwatig sa mga bagay na paggawa ng maaayos, pagtapos at pagpasya ng bagay. Gayunpaman, pinapakahulugan din ito ay paglikha. Sabi ni Az-Zuhri sa aklat na An-Nihaya fi Gharib al-Hadith ni Ibn al-Athir, sa wikang Arabic, dala ng salitang qada ang maraming kahulugan at iba't iba. Minsan, tinutukoy nito ay ang bagay na nabuo at natapos na. Qada rin yun. Lahat ng bagay na natupad ng maayos, nabuo, naging ganap. Ito ay qada rin. Di kaya kinakailangan, which is, sabi natin necessary, qada, o kaya inubliga. O di naman kaya batid o tapos na. Lahat ng kahulugan na ito ay matatagpuan sa mga ahadith na ang salitang ginagamit ay qada. May dalawang pananaw ang mga pantas singil sa pagkakaiba ng qada at qadar. So dito na tayo sa pagkakaiba ng qada at saka ng qadar. Una, ang qada ay tumutukoy sa naunang kaalaman na naayon sa kung saan nilikha ng Allah ang lahat ng mga bagay at sa pamamagitan nito, una-unang kaalaman. Pinasyahan ng Allah na mula sa kawalang hanggan, mula sa tinatawag, pinasyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa kabilang buhay. Samantalang, ang qadar ay tumutukoy sa paglalang na sumusunod sa kung ano ang napagpasyahan. Sinabi ni Ibn Hajar al-Asqalani sa Fath al-Bari, ang mga pantas ay nagsabi na ang qada ay kabuuan at pangkalahatang pagpapasya. So, ito yung unang pananaw na ang ibig sabihin ng qada ay kabuuan at pangkalahatang pagpapasya mula sa kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa kabilang buhay. At ang qadar naman ay tumutukoy sa mga detalyadong pagpapasya nito. Sa makatuwid, ang qada it's general at ang qadar ay particular o specific. Yan ang unang pananaw. Sa kabilang dako, kanyang sinabi ni Asqalani, ang qada ay pagpapasya sa pangkalahatang termino mula sa kalam ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa kabilang buhay. At ang qadar naman ay tumutukoy sa mga detalyado kung papaano isinakatuparan ang yaong pagpapasya. Implementation, ika nga. So yun ay sa Fath al-Bari matatagpuan. Ito yung unang pananaw. Pangalawang pananaw ay salungat sa naunang pananaw, baliktad, na ang qadar ay naunang pagpapasya at ang qada naman ay tumutukoy sa paglikha. Sabihin, ang qada ay tumutukoy doon sa papaayong implementation ng pagpapasya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Ibn Battal sa aklat na sa kanyang aklat, ang qada ay tumutukoy sa paglikha. Ito rin ang nagiging pananaw ni Al-Khattabi at kanyang sinabi sa kanyang aklat na pinamagatang Ma'alim as-Sunan. Si Al-Khattabi kabilang sa mga tanyag na scholar ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Ang qadar ay isang katawagan para sa kung ano ang napagpasyahan bilang kalabasan ng gawain ng Al-Qadir o which is ang Allah subhanahu wa ta'ala ng dakila. Ang qada naman sa ganitong kahulugan ay tumutukoy sa paglalang na katulad ng sinabi ng Allah sa banal na Quran sa Suratul Fussilat chapter 41 verse 12. Sinabi ng Allah, faqadahunna sab'a samawatin fi yawmayn. Ibig sabihin, pagkatapos ay binuo at tinapos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paglikha ng 7 kalangitan at pagsasaayos nito sa loob ng 2 araw. So dito, faqadahunna, ibig sabihin talagang tinapos na at binuo at tinapos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paglikha. So dito, ibig sabihin yung qada paglikha na kung saan tinapos na, batay sa kung ano ang pasya, which is yung qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang ibig sabihin ng qada. Batay dito, ang qada ay may mas particular kaysa qadar. Dahil ang qada ay tumutukoy sa panahon kung saan ang mga bagay o nilikha ay nalikha na. Kaya ang qadar
ito ay pasya, samantalang ang qada, ito ay pagsasakatuparan kung ano ang pasya. Yan ay nakalagay sa Al-Mufradat ni Ragib Al-Asfahani. So dito ay ito yung pinakamalapit sa tama na kahulugan o sa pagitan ng qada at saka ng qadar, dahil meron silang suporta na dalil mula sa Quran na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ating binanggit kanina. Ang pananaw na ito ay sinuportahan ng napakaraming talata sa banal na Quran. Sinabi rin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Suratul Maryam, chapter 19, verse 21, "Wa kana amran maqdiya," na ang paglikha kay Jesus sa ganitong pamamaraan ay naitakda na. Naitala na sa Lawh Mahfud na kung kaya ito ay walang pinagpag-aalinlangang magaganap. So dito, talagang ang maqdiya, which is from the word qada, na ginagamit dito ay talagang yung paglikha kay Jesus, yung pagsasakatuparan kung ano yung nakalagay sa Lawh Mahfud, kung paano likhain si Jesus. So alam natin paano likhain si Jesus, ito ay pamamagitan ng kanyang ina lamang sa salita ng dakilang takapaglikha sa kanyang kapahintulutan. So ito ay dito sa verse na ito ay pinapaliwanag yung paggamit, which is yung tinatawag na kahulugan ng qada, na kung saan paglikha na kay Jesus. Gayun din matatagpuan sa Suratul Maryam sa verse 71, sinabi ng Allah, "Kana ala rabbika hatman maqdiya." At ito ay itinakda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na pinagpasyahan na walang pag-aalinlangang magaganap ang bagay na ito. Gayun din sinabi ng Allah sa Suratul Baqarah, chapter 2, 117 ng banal na Quran, "Wa idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun." At kapag siya ay nagtakda o nagpasya ng isang bagay, sinasabi niya lamang dito, kung magiging gayon ang maganap, fayakun, at ito ay yung kaagad na magaganap. So dito ay qada na ibig sabihin pagtakda, which is pagpasya, ay ibig sabihin yung pagsakatuparan kung anong tinatawag na pagpapasya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya naman ang qada at qadar, batay sa pananaw na ito, ay dalawang bagay na magkaugnay na hindi maaaring ihiwalay mula sa isa. Dahil ang isa sa kanila, qadar, ay ang pundasyon, foundation, at ang isa naman ay qada ay ang pagkakagawa o infrastructure, ika nga. Sinuman ang magnais na ihiwalay ang dalawa ay masisira ang buong pagkakagawa. So kapag may foundation, mayroon tinatawag na infrastructure, na kaya pag hiniwalay mo ang foundation sa infrastructure, masisira ang pagkagawa nito. So hindi pwede sila magkahiwalay. Talagang pinagdugtong itong dalawang termino na ito, magkakaugnay ang bawat isa. Yan ay matatagpuan natin sa Nihaya fi Qaribi al-Hadith ni Ibn al-Athir. So dito napaliwanag na natin ang pagkakaiba, yung kaugnayan ng qadar sa kanang qadar. Alhamdulillah. Ngayon, tutungo tayo sa mga haligi ng paniniwala sa qadar. Dahil may mga haligi ito, mga kapatid. Ang paniniwala sa qadar ay batay sa 4 na haligi, ang mahalagang bahagi. Sino man ang pinapanatili ang lahat ng ito sa kanyang sa kanyang sarili, ay kanyang matatamo ang ganap na paniniwala sa qadar. Sino man ang mga mag-aalinlangan tungkol sa alin man dito, ay walang akmang paniniwala sa qadar. Hindi kompleto ang kanyang paniniwala sa qadar. Ito ang mga sumusunod na mga haligi. Una, ang paniniwala na ang kaalaman ng Allah ay saklaw nito ang lahat-lahat. Walang nakaligtas sa kaalaman ng Allah, mula sa kaalaman ng Allah. Lahat ng bagay sa langit, sa lupa, sa ibabaw, sa ilalim, sa pagitan ng dalawa, ay katotohanan ay sa ilalim ng kaalaman o saklaw ng kaalaman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawang haligi, ang paniniwala sa kung ano ang itinala ng Allah sa Lawh Mahfud o preserved tablet, na lahat ng yaon ay iiral at matutupad o mangyayari at hanggang sa araw ng paghuhukom. So, ito yung tinatawag na pangalawang haligi. Pangatlo, ang paniniwala sa hindi mapaglaban ng kagustuhan at ganap na kapangyarihan ng Allah. Kaya't anuman ang kanyang nanaisin ay mangyayari at anuman ang hindi niya nanaisin ay hindi mangyayari. Pang-apat na haligi, ang paniniwala na ang lahat ng bagay na umiiral ay nilikha ng Allah. Na ang Allah ay walang katuwang sa kanyang paglikha. So lahat ng ating mga nakikita at hindi nakikita, ay lahat yan ay nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maging si shaitan, maging yung mga jinn, lahat ng umiiral na anuman ang andito sa ibabaw ng mundo, sa ilalim ng mundo, gayon din sa kalangitan, ay nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ating itatalakay, inshallah, na detalyado ang 4 na saligang haligi na ito sa ibaba, inshallah Subhanahu wa Ta'ala. Unang haligi, bilang paglilinaw sa unang haligi, na kung saan paniniwala sa kaalamang saklaw lahat ng Allah,
Ang mahalagang saligan na ito ay madalas na iniulit-ulit sa aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala at gayon din sa sunan ng kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saklaw ang lahat ng bagay sa kaalaman ng Allah. Batid niya ang mga naganap at ang mga darating pa. Sa bagay na hindi pa nangyayari, kung ito ay mangyayari, batid ng Allah kung ano at papaano. Batid niya ang mga umiiral na bubuhay at hindi umiiral o hindi nabubuhay. Kung ano ang maaari at hindi maaari. Kung ano ang imposible at hindi imposible. Batid ng Allah ang tungkol sa kanyang mga alipin. Kung hanggang kailan sila mabubuhay. Kung ano ang kanilang magiging tadhana, magiging kalagayan, kanilang mga galaw. Kung sila ba ay pagkakaitan o hindi. Batid niya rin kung sino ang mananahanan ng paraiso at sino naman ang mananahanan sa impyernong apoy. Bago pa man sila likhain, at ang kalangitan at ang kalupaan. Lahat ng mga ito ay may kaugnayan sa kaalaman ng Allah at sa katotohanan siya ang nakakaalam ng lahat-lahat, nakababatid, nakakarinig, nakakita. Kanyang sinabi sa Suratul Hashr, chapter 59, verse 22 ng banal na Quran, Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada. Siya ang Allah na bukod sa kanya ay la ilaha illa huwa. Walang sino mang ila o Diyos na sinasamba o bukod tangi na may karapatan at karapat-dapat lamang na sambahin kundi siya, ang alim, ganap, na nakakaalam ng anumang kinikimkim at inihahayag. Nababatid niya ang anumang lihim at lantad. So Allah subhanahu wa ta'ala, batid niya ang lihim at lantad. Walang nakatago sa kanya. At ganyan sinabi niya sa Surah Saba, chapter 34, verse 3, عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Allah subhanahu wa ta'ala na siyang ganap na nakakaalam ng lahat ng lihim, na walang anumang nilihim sa kanya, na kahit na kasing bigat ng atom sa saaliit sa mga kalangitan ni sa kalupaan man, ay kahit mas maliit pa kaysa rito o malaki pa kaysa rito ay ganap sa kabatiran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na ito ay nakatala sa malinaw na kasulatan na ito ay ang Lawhul Mahfuz. So lahat ng bagay na umiiral, gumagalaw o hindi gumagalaw ay lahat alam ng Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay nakatala sa Lawhul Mahfuz. Gayun din sinabi sa Surah Talaq, chapter 65, verse 12 ng Quran, Anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang qadir, ganap na makapangyarihan sa lahat ng bagay na walang anumang makahihigit sa kanya. At katiyakang saklaw ng kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng bagay na walang anuman ang maaaring makalabas o may ihiwalay sa kanyang kaalaman at kapangyarihan. So dito hindi natin pwedeng sabihin ang alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang bagay at ang isang bagay hindi alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay imposible. Sa lahat ng bagay ay batid ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganyan sinabi ng Allah sa Suratul An'am, chapter 617 ng banal na Quran, Inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Katiyakan ang Allah subhanahu wa ta'ala na iyong Rabb na tagapaglikha. Siya ang ganap na nakakaalam ng mga naligaw mula sa matuwid na landas. At ganap na nakakaalam kung sino man sa inyo o kanila ang nasa matuwid na landas at patnubay. Walang anuman ang nalilihim sa kanya hingil sa kanila. So lahat ng mga ito ay nagpapatunay na lahat ng bagay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gayun din, sinabi niya sa Surah An-Najm, chapter 53, verse 32 ng banal na Quran, وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. Na siya ang ganap na nakakaalam sa inyong kalagayan noong paglikha pa lamang niya ng inyong ama na si Adam mula sa alabok. At nung kayo ay mga sanggol na nasa sinampupunan pa lamang ng inyong mga ina. So dito mga kapatid ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga lahat ng bagay nang nasa sinapupunan pa tayo sa ating mga ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganyan sinabi ng Suratul An'am, chapter 6, verse 28 ng banal na Quran, وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. At kahit na pagbigyan pa sila at pabalikin sa daigdig, ay manunumbalik pa rin sila sa kanilang pagmamatigas, paglabag at pagsisinungaling. So dito, sa verse na ito napakalinaw,
na kung bibigyan lamang ang mga musyrikin, kung bibigyan lamang ang mga kuffar ng pangalawang buhay para ibalik sa sandaigdigan, at alam ng Allah subhanahu wa ta'ala na kapag sila ay bumalik sa ulit sa ibabaw ng mundo ay sila rin ay magsisinungaling at magmamatigas. Siya ay lalabag pa rin sa mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na sila ay sinungaling sa kanilang mga sinasabi na kung pababalikin lamang kami sa daigdig ay hindi namin pasisinungalingan ang mga talata ng aming Rab at mapabilang kami sa mga mananampalataya. So yun ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ang sasabihin na nila at puro kasinungalingan. Kaya't alam ng Allah silang mga sinungaling na maghahangad sa araw ng paghukom na sana sila ay makabalik pa sa mundo. Batid ng Allah na kung sakaling ibabalik sila sa mundo, katiyakang sila ay babalik sa kawalan ng pananampalataya at paggaligaw. Sinasabi sa atin ng dakilang Allah tungkol sa mga kufar, walang pananampalataya, na hindi nila makakaya ng pakinggan ng mga talata ng pamamatnubay. Ito ay sa matatagpuan sa Suratul Anfal, chapter 8, verse 23 ng Banal na Quran. Sinabi, "Walau 'alimallahu fihim khayran la'asma'ahum, walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun." At batid ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung may kabutihan sa mga yaon, ay ipaparinig niya sa kanila ang mga payo ng dakilang Quran at ang mga aral nito hanggang sa maintindihan nila ang mga katibayan at mga palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay batid niya na walang kabutihan na maaasahan sa kanila. At sila sa katotohanan ay hindi na maniniwala pa, at kahit na iparinig pa sa kanila kung sakali man, ay sadyang tatalikuran pa rin nila ang paniniwala bilang pagmamatigas pagkatapos nila itong maintindihan. At sila habang tinatalikuran nila ito ay hindi na sila lilingon pa sa katotohanan sa anumang kapamaraanan. So, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat, mga kapatid. Isa sa mga aspeto ng kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na darating, nabatid niya kung ano ang mga gagawin ng mga batang musmusan na nangamatay sa kamusmusan kung sakaling sila ay lumaki at magkaroon ng matinong isip bago pa man sila ay mamatay. Iniulit ni Bukhari sa kanyang sahih na sinabi ni Ibn Abbas radhiyallahu an sa Fathul Bari, tinanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa mga supling ng musyrikin at kanyang sinabi, "Allahu a'lam bima kanu amilin." Ang Allah ang higit na nakakaalam kung ano ang kanilang mga ginagawa. Isinalaysay ni Muslim na sinabi ni al-Mu'minin Aisha radhiyallahu an, ang bata ay namatay. Sinabi ko, yun ay mas higit na mainam para sa kanya, isa siya sa mga munting ibon ng paraiso. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, batid mo na nilikha ng Allah ang paraiso at ang impyerno, at nilikha niya ang mga tao na mananahanan sa isa, sa paraiso, at mga tao na mananahanan sa isa o sa impyerno. So, batay sa ibang salaysay ng Muslim, sinabi ni Aisha radhiyallahu an, tinawag si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para dumalo sa paglilibing ng isang bata mula sa Ansar. At aking sinabi ni Aisha, usugo ng Allah, yaon ay mainam para sa kanya. Isa siya sa mga munting ibon ng paraiso. Hindi siya nakagawa ng masama at hindi rin siya sumapit sa gulang para gumawa ng kasamaan. Kanyang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang tugon sa sinabi ni Aisha, hindi ganun o Aisha. Nilikha ng Allah ang mga tao para sa paraiso, nilikha sila ng Allah para doon noong sila ay nasa lomo pa ng kanilang mga ninuno, ng kanilang ama. At nilikha niya ang mga tao para sa impyerno, nilikha sila ng Allah para doon noong sila ay nasa lomo pa ng kanilang mga ama. So, batid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga hadith na ito ay tumutukoy sa kaalaman ng Allah tungkol sa mga binawian ng buhay sa panahon ng kamusmusan. Hindi nagpapahiwatig na sila ay papadala ng Allah sa impyerno batay lamang sa isang kaalaman dito. Nang wala namang silang ginagawang pagkakamali, nasa kaalaman pa rin ng Allah kung saan sila ipapadala. Ayon kay Sheikh Islam bin Taymiyyah radhiyallahu rahimahullah, ukol sa hadith tungkol sa mga batang anak ng mga musyrikin na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lam bima kanu amilin, ang Allah ang higit na nakakaalam kung ano ang kanilang mga ginagawa. Sinabi niya, ang ibig sabihin nito, batid ng Allah kung sino sa kanila ang mga maniniwala sa Kanya at sino ang hindi maniniwala. Kung sakaling sila ay aabot sa wastong gulang. At pagkatapos ay sumipi siya ng isang hadith mula sa ulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag dumating ang araw ng paghukom, susubukan sila ng Allah, magpapadala ang Allah sa kanila ng mensahero sa arena ng pagkabuhay muli. Sa sinumang ang tumugon sa kanya, which is tumugon doon sa mensahero na yaon, ay papapasukin sa paraiso.
at sa sino man ang tumanggi sa kanya ay papapadala sa impyerno. So kaya't anuman ang nasa kaalaman ng Allah ay kailangang matupad at sila ay gagantihan ng Allah sa bagay na kung ano ang natupad. Sabi niya, ganon, kung sino sa kanila ang naniwala at hindi lamang ito ayon sa isang kaalaman. Ito ay matatagpuan sa Al-Majmu'at Fatawa ni Sheikh al-Islam bin Taymiyyah. Makatwirang batayan ang Allah ay nakababatid tungkol sa qadar. Kanyang nilikha bago pa man sila likhain. Ang katunayan na ang pagkakaroon nitong sansinukob at bawat anumang nilalang na napapaloob dito ay malinaw na nagpapahiwatig na may kaalaman ng Allah bago pa ito likhain. Dahil ito ay hindi maaari na lilikha siya ng mga bagay na hindi niya batid kung tungkol sa kanila. Dahil sa lumikha siya ng mga bagay ayon sa kanyang kagustuhan. At sa simula pa lang, nangailangan ng ideya tungkol sa kanyang lilikhain. Itong naunang ideya tungkol sa ninanais na bagay na lilikhain ay kaalaman sa bagay na ninais. Kung gayon, ang paglikha ay nangailangan ng kagustuhan at nangailangan din ng kaalaman. Kaya naman, ang paglikha ay nangailangan ng kaalaman. Ito ay sa Syarh at-Tahawi, ang paliwanag na ito. Ang ibig sabihin nito, na for example, kahit tayo, alimbawa, tayo ay lilikha, tayo ay gagawa ng isang bagay, tayo ay mag-iimbento ng isang bagay, ay bago pa natin ito gawin, ay nasa sa ating puso at nasa sa ating isip na kung ano yung bagay na ating gagawin. Meron ng tinatawag na surah, merong paglalarawan sa ating mga isipan. So, tayo yan. So, how much more ang Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan nakakabatid sa kanyang mga nilikha, anuman ang kanyang lilikhain. So, bukod dito, ang mga nilikhang bagay na umiiral dito ay ginawa sa angkop at ganap na pamaraan na nagpapahiwatig na ang gumawa sa kanila ay dapat na may kaalaman sa kanila. Kahit dahil tulad ng perpektong pagkakagawa nito ay hindi magiging ganap ito sa isang walang kaalaman. Biro mo ang kalangitan, walang pundasyon. Subhanallah, umiiral pa rin ang kalangitan. Patuloy na umiiral ang kalangitan. So, napaka-perfecto ng kalangitan. Kalupaan at iba pa, maging ang mga tao. So, kung ang isang tao o kung ang lumikha nito ay walang kaalaman, imposible na umiiral ang katulad ng ganito. Ang mga pantas ng Islam ay gumagamit din ng analogy bilang batayan para sa kaalaman ng Allah. Kabilang sa kanyang mga nilikha ay yaong may mga kaalaman. At ang kaalaman ay katangian na pagiging perpekto. Kaya't naman, hindi maaari sa isang tagapaglikha na walang kaalaman. Imposible yun. Ito ay mapapatunayan sa dalawang paraan. Una, maaring sabihin, walang pagsala, alam natin na ang tagapaglikha ay mas ganap at perpekto kaysa kanyang mga nilikha. At yaong nag-iisang dapat na umiiral o manatili, which is ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay mas perpekto pa kaysa sa isang nilalang na maaari o hindi maaring umiral o manatili. Kung ipagpapalagay natin na yung una, which is ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang may kaalaman habang ang yung huli, nilikha naman ay wala, magkagayon, sa isang Allah subhanahu wa ta'ala ay may kaalaman ay mas higit na naganap at perpekto. Kung ang tagapaglikha ay walang kaalaman, ito ay nangahulugan ng isang nilalang na maaari o hindi maaring umiral o manatili ay mas perpekto pa kaysa sa kanya, ito ay imposible. Pangalawa, sa bawat uri ng kaalaman na mayroon ng nilikha, ay nagmumula ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay imposible sa Allah na siya ang tanging nag-iisang lumikha sa kanila na may ibang ganap na katangian at pagkatapos ay wala ang pagiging perpekto at ganap sa kanya. Siya ay mas karapat-dapat na mag-angkin ng pagiging ganap at perpekto kaysa sa kanila na kanyang mga nilikha lamang. Dahil anumang kilalang katangian ng pagiging perpekto sa mga nilikha, ang tagapaglikha ay mas karapat-dapat pa sa kanila. So yung ating pinapaliwanag ay naayon sa pagpapaliwanag sa aklat, sa pagpapaliwanag at tahawiyah, akidat tahawiyah. Lahat ng batayang ito ay binuo sa isang talata na sinabi ng Allah sa Suratul Mulk, chapter 67, verse 14 ng Banal na Quran, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Hindi ba batid ng Allah na siyang lumikha ng lahat ang kanyang mga nilikha at ang anuman na hingil sa kanilang katayuan? At siya ay latif, ang kapita-pitagan at napakabait sa kanyang mga alipin, na al-khabir, ganap ang kanyang kagalingan at tagapagmasid at tagapabatid ng ganap sa kanila at sa kanilang mga ginagawa. Ano ang patunay sa kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinaparating sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bagay, mga pangyayari bago pa man ito naganap. Sinabi sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga naunang kapahayagan ang pagdating ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kanyang mga katangian at gayon din pagkatao at mga palatandaan. At gayon din sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay maraming katangian. Maraming katangian sa kanyang umma. Sa kanyang aklat, kanyang sinabi na ang mga Romano ay magiging matagumpay laban sa mga Persyanong Madyan sa loob ng 3 hanggang 9 na taon bago pa man ito nangyari. At walang pag-alilangan ito ngayon naganap. Napakaraming bagay tungkol sa mga kaganapan sa hinaharap at nababanggit sa loob ng Quran at Sunnah na kung saan ito ay kabilang sa mga bagay na nakakubli. So dito ay pinaliwanag na natin ang unang haligi ng paniniwala sa qadar na ito ay saklaw ng Allah, saklaw ng kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng bagay na kanyang mga nilikha. So inshallah bilang pagpapatuloy sa susunod ay papaliwanag natin yung pangalawang haligi hanggang sa pangatlong haligi sa paniniwala ng qadar. Inshallah subhanahu wa barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.